Anong gagawin mo kung matrap ka sa isang napakasikip na kuweba ng habang buhay? Ngayon ay tatalakayin natin ang nakakatakot na istorya ni John Jones o ang trahedyang sinapit niya sa Nattipati Cave. Si John Jones ay 26 na taong gulang pa lamang noon. Isang medical student at pamilyadong tao. Isa siyang cave explorer. Bata pa lamang sila ng kapatid niya ay hilig na nila ang pumasok o mag-explore sa mga masisikip na kuweba. Dahil ito'y gawain ng ama nila noon, ay pati sila ay kinahiligan na din o minana ang kakaibang eksplorasyon na ito. November 24, 2009, ilang araw bago ang Thanksgiving, nagkayayaan ang magkapatid na sina John at Josh kasama ang ilan pang kaibigan nila na pumasok sa Nattipati Cave. 8 PM ng gabi nang makarating sila sa naturang kuweba. At dahil maliit at masikip lang ang butas ng kuweba, ay isa lamang ang pwedeng pumasok at lumabas rito. Napagpasya ni John na siya ang maunang pumasok at hanapin ang formasyon ng Nattipati Cave na kilala bilang birth canal o makitid at mapaghamong daanan at patungo nito ay palabas. Nang makapasok na sa pinakaloob si John at makarating sa bandang dulo ng kuweba na 500 talampakan, ay nakita niya ang inaakala niyang birth canal. Dahil may pagkakahawig ang butas sa mga pinapasukan nila patungong labasan. Dahan-dahang pumapasok sa makitid na daanan ng patiwarik si John. Gumagalaw pasulong gamit ang kanyang balakang, tiyan at mga kamay. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay napagtanto niyang nagkamali siya. Hindi pala birth canal ang napasukan niya kundi nakulong na siya sa pinakadulo ng butas at wala ng lugar para umikot. Hindi na rin siya makaatras dahil nahihirapan siya. 6 feet ang taas niya at 200 pounds naman ang timbang niya, kaya sa bigat niya ay talagang hindi nakakayaning makabalik pa, lalo at nakapatiwarik pa ang posisyon niya. Sinubukan pa ulit niyang sumulong. Sinubukan niyang ilabas ang hangin sa kanyang dibdib upang magkasya sa isang espasyo na halos 10 pulgada lang ang lapad at 18 pulgada naman ang taas. Halos kasing laki lang ng bukana ng isang clothes dryer. Ngunit nang huminga ulit si John at lumobo ulit ang kanyang dibdib, ay tuluyan na siyang naipit. Nang ma-realize niya na tuluyan na siyang naipit, ay nagpanik si John sa loob nito. Ang unang nakahanap sa kanya ay ang kapatid niya na si Josh. Sinubukan ni Josh na hilahin ang binti ng kanyang kapatid paitaas, ngunit walang nangyari. Lalo pang tumulas si John pababa, kaya lalo pa siyang nakulong sa butas. Nakakapit na ang kanyang mga braso sa ilalim ng kanyang dibdib, kaya't lalong hindi na siya makagalaw. Walang nagawa ang magkapatid kundi ang manalangin sa itaas. Dalangin ni John na sana ay maligtas siya para sa kanyang asawa't anak. Ilang sandali ay nagmadaling umakyat si Josh patungong labasan ng kuweba upang humingi ng tulong. Makalipas ang ilang oras, madaling araw, bandang 12:30 AM, dumating ang unang rescuer na si Sushi Motola, isang professional caver. Sa puntong iyon, 3.5 oras nang nakakulong si John sa butas. Kinumusta ni Sushi si John at sumagot naman si John ng pasasalamat kay Sushi at sinabing gusto na niyang makalabas. Sumagot naman si Sushi na gagawin nila ang lahat upang makalabas siya. Ang bawat sekundong lumilipas ay napakahalaga dahil sa posisyon ni John ay hindi makadaloy ng maayos ang dugo nito sa katawan at ito'y mapanganib para sa kanya.
Makalipas ang ilang oras ng paghahanap nila ng paraan, naisipan na nilang gumamit ng tali upang mahila si Jan paitaas ng iba pang rescuer na naroon. Hindi naman sila nabigo sa plano dahil paunti-unti ay naiaangat nito si Jan palabas. Ngunit habang hinihila ang tali ay sumisigaw si Jan sa sakit na nadarama nito sa hita habang hinihila ang tali. Nahihirapan na din daw siyang huminga dahil unti-unti na ring nawawalan ng hangin sa loob na kinalalagyan niya. Nang lumabas si Sushi ay pinalitan ito ni Ryan at dinalahan pa ng tubig si Jan upang makainom. Pinalakas niya ang loob ni Jan at sinabing huwag mag-alala at makakalabas rin siya ng ligtas. Sumagot naman si Jan at nagbiro ng pasensya na dahil mataba raw siya. Mas mapapadali raw sana ang gagawin kung payat lang siya. Natawa naman ng rescuer sa sagot ni Jan. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang asawa ni Jan na si Emily. Gamit ang two-way radio ay nag-usap silang dalawa. Mahal na mahal kita, kaya mo yan. Nandito lang ako at maghihintay sa'yo, ani Emily habang umiiyak na sinasabi ito kay Jan. Unti-unting narinig ng rescuer ang pagtangis ni Jan at sumagot ng mahal na mahal kita, huwag kang mag-alala at magkikita pa tayo kasama ng ating anak. Nang subukan pa ulit nilang hilahin ng tali ay nakalas ito at natamaan si Ryan sa muka ng isang bakal na nakakabit dito, dahilan para dalhin na siya sa emergency. Ang pumalit kay Ryan ay si Dave. Nang makapunta si Dave kay Jan ay kinamusta niya ito. Jan, si Dave ito. Okay ka lang ba Jan? Tanong nito. Hindi sinagot ni Jan ang tanong ni Dave dahil ang nasa isip nito ay ang kalagayan ni Ryan. Pinagpatuloy ni Dave na ayusin ng taling nakalas upang mapagpatuloy ang paghila kay Jan. Ngunit habang inaayos niya ang tali ay narinig niyang nagsalita si Jan. Mamamatay na ako dito, di ba? Hindi na ako makakaalis. Natahimik naman si Dave sa narinig niya at sumagot ng, huwag kang mag-alala, inaayos ko na yung tali para mahila ka na ulit namin palabas dyan. 27 oras na ang nakalipas ay unti-unti nang nawawalan ng hininga si Jan at narinig ni Dave na animoy nabubulunan ito. Nag-alala si Dave at muling tinawag si Jan. Ngunit kahit anong tawag niya walang Jan na sumasagot sa kanya. Dali-daling lumabas si Jan para tawagin ng paramedics. At nang mapuntahan ng paramedics si Jan ay natuklasan nilang wala na itong buhay. Nakakalungkot man isipin, ngunit iyon na ang naging kapalaran ni Jan. Hanggang sa mamatay siya ay hindi na siya kailanman nakalabas sa cave. Ito'y nagsilbi na ring libingan niya. Dahil napagkasunduan ng pamilya niya, nahayaan na lang siya doon. Hanggang ngayon ay naroon pa rin ang katawan ni Jan. Mula nang mangyari ang trahedya ay ipinasara na ang Naty-Pati Cave at mapasa hanggang ngayon ay hindi na ito pinuksan pa. Noong 2016 ay naipalabas ang pelikulang The Last Descent at ito'y hango sa totoong buhay na sinapit ni Jan Jones.